Hi guys! Nagpakabit nga pala kami ng bagong internet dito sa apartment namin guys. At samahan nyo ako guys na i-share sa inyo kung ano nga ba yung internet na ginagamit namin o gagamitin namin ngayon. Dahil nga bagong lipat kami sa apartment na ito at dahil nga 3 years na kami dito sa Canada, ngayon pa lang kami magbubukod ng aking asawa dahil nga may kasama kami dati sa apartment namin. So ngayon guys, dito sa nakuha naming apartment guys ay hindi included ang wifi. Kaya nagpakabit kami. At syempre para sa mga naghahanap ng service provider para sa wifi nila guys at para makatipid din kayo guys, panoorin nyo tong video na to hanggang dulo at makakatulong sa inyo to para mas makatipid kayo. Actually guys, tong service provider ng internet na to ay hindi na bago sa amin to guys dahil nung bago pa lang kami dito sa Canada guys, ito na yung ginagamit namin dun sa unang apartment namin. Tapos lumipat kami ng apartment last year, so pinakat namin siya. Alam nyo ba guys, ang pinaka-the best na nagustuhan ko sa service provider na to guys ay 24/7 yung customer support nila. Tapos may free installation pa sila guys at meron din namang may bayad guys. Pero syempre, yung free installation nila guys ay napakadali lang guys at mamaya ituturo ko sa inyo kung paano siya i-install. Tapos guys, yung modem na gagamitin nyo guys, yung hawak ni kuya na yan, ay free delivery yan guys. Tapos free lang din yan. Wala kayong babayaran sa modem. Tapos, ang pinaka-the best dito guys ay no long-term contract pa. So, anytime pwede nyo i-cancel yung internet na kukunin nyo guys just in case na lumipat kayo ng apartment or uuwi kayo ng Pilipinas guys. So, ito yung pinaka-the best na nagustuhan ko talaga sa internet provider na ito guys. So ayan guys, inaayos na ng technician yung mga code na gagamitin dun sa modem. Tapos ayan, ipapakita niya na sa akin guys yung self-installation dahil pinili ko yung self-installation at dahil nga hindi na bago sa akin tong service provider na to at ginagamit na namin talaga siya. So alam ko na kung paano siya i-set up. Napakadali lang neto guys at kung hindi ka naman techie guys na tao, pwede mo naman ipiliin yung sila mismo yung mag-i-install sa'yo simula from the top. Pero yun ay may additional fee. I'm not sure kung magkano pero mga nasa $25 to $30 lang yun guys. Tapos, don't worry din sa payment sa technician. Walang bayad yan guys. So ayan guys, inoffer ko muna ng tubig si kuya dahil nakikita ko na pinapawisan na siya. Tapos parang hinihingal siya. Siguro dahil nga marami siyang pinuntahan kanina. Actually late na nga yan sa akin ng 1 hour guys dun sa appointment time na binigay ko sa kanya. Dapat 5 PM pero dumating siya almost 7 na guys. So understandable naman kasi marami daw siyang pinuntahan. Yun yung kinagandaan sa customer service nila guys. I-update ka nila. Tapos pwede mo naman silang i-follow up doon just in case na wala pa yung technician. So ayan na guys, tapos na siya. Okay na, na-set up niya na yung mga gagawin doon sa modem guys. So it's my turn na i-set up ko naman guys yung pinaka-modem niya dun sa pinaka-wifi. So, ayan na guys, pupunta na tayo. Pasensya na kayo sa apartment namin guys, ay napakadumi pa, magulo pa dahil nga bagong lipat lang kami guys. Puntahan na natin ngayon yung ginawa ni Manong kanina. So, ayan yung pinaka-cable wire nun sa wifi. Tapos, ayan yung binigay niya na installation sa akin na guidelines na atin. So, may French at saka may English. So, hindi kayo mahirapan dyan guys kapag isi-set up nyo na siya. So tara guys, set up na natin siya. Ayan nga pala yung pinakalaman ng box guys. So yung hawak ko na yan yung pinaka-modem niya. Tapos yung pinaka-wire niya. So ayan, sinet up ko na siya guys. Mabilis lang siya guys. Makikita nyo naman dun sa manual kung ano yung mga dapat ilagay dun sa mga bawat button niya sa likod. So kapag okay na yung mga wirings nyo guys sa modem guys, kusa na mag-open yung modem. Tapos kailangan nyo lang mag-wait ng 15 minutes guys. May lalabas na mga light indicators dyan. Ayan, kagaya nyan. Kailangan nyo lang siyang mag-wait guys hanggang sa pwede na siyang gamitin guys. Ayan nga pala yung mga wiring sa likod. So ayan yung lalabas guys kapag okay na siya. Ibig sabihin guys, pwede nyo nang iset up yung wifi ninyo pati yung modem guys. So pwede nyo nang iset up kung anong pangalan ng wifi ninyo at syempre huwag nyo kalimutan lagyan ng password guys. So kagaya nyan guys, so sinet up ko na siya. Yung pangalan niya is Diendo tapos nilagyan ko na rin siya ng password. So ayan, kinunik ko na rin siya sa TV namin guys. So ayan, successfully connected na siya guys. Tada! So ayan na guys, mabilis siya at maayos. At syempre, wag niyong kakalimutan mag-download sa App Store or sa Play Store ng Fizz Wi-Fi para matrace ninyo yung account ninyo, kung ilan yung connected at para ma-check nyo din guys yung speed ng internet ninyo. So, kagaya nyan guys, 4 yung devices na connected sa amin at pwede mo rin i-check yung speed test at kung ano-ano pa guys. At syempre guys, ito nga pala yung mga Mbps na pwede nyong pagpilian kapag mag-order na kayo or magpapakabit na kayo ng Wi-Fi sa Fizz. So, 15, 60, 120 at 400. So, 400 yung pinili ko guys kasi pinaka-the best na siya para sa akin. Tapos, mabilis na din siya guys. So, just in case na meron kayong question guys, just don't forget to comment down below
below at pwede ko kayong i-assist guys kung kailangan nyo ng tulong. But don't forget na gamitin nyo ang aking referral code para mas maging masaya ang buhay. Happy lang! Thank you for watching. Please follow my page. Bye-bye!